Ito mga sir, meron tayong gagawing click 150. Mag-troubleshoot tayo. At dito tayo yata mahihirapan. Kasi ang problema kasi nito mga sir ay ito. Yan, hindi yung gargle kanina kasi nakapatong kasi sa bakal. At tinanggal natin yung pang gilid niya. Papansin nyo parang may nag-uumpugang bakal. At hindi rin naman ito maluwag. Tapos hindi rin naman sa sigunyal yan mga sir kasi kapag binirit mo nawawala naman. Nainitas naman. Nakapatong kasi sa bakal kasi itatap overhaul natin. Ayan yung parang nag-uumpugan. Pero kapag pinulrib mo naman siya, nawawala yung tunog na yan. Lalo pag galing sa cold start, sobrang ingay. Ngayon dito mga sa kapag once na ganito yung encounter nyo sa motor ninyo at ganito na yung tunog ng motor ninyo, pinaka-importante pabuksan nyo muna. Pabuksan nyo muna para makita yung problema. Huwag muna kayo kaagad bibili ng pesa. Kung pabibilin kayo mas maganda, check muna bago buksan o bago bumili para ng pesa. Kasi ang nakikita kong problema lang nito mga sir, dalawa. Maaring si piston pin to piston or yung bearing sa may magneto. Yan nakikita ko dyan. Kasi pag pinolrib mo siya, nawawala yung tunog na ganyan. Ngayon para malaman natin yan, itatap overall natin. Check muna natin yung kanyang piston pin hanggang sa makita natin. Kapag wala na kasi yung head na yan at pinalog mo yung kabilang side dun sa may magneto, maaalog mo yan kapag may problema. Kaya bubuksan muna natin to. Pero hindi pa ako nagpapadala ng pisa. Kailangan natin ma-check. Kung sakali, yung cylinder head gasket lang yung bibili ninyo na pinaka-importante. Kasi hindi pwede kasing ibalik uli yan dahil sa katagalan mag-overheat. Ay, ganyan tunog. Pupulrib ko sana kaso nga lang sumasabay yung ingay ng ng stand. Nakapatong kasi sa bakal. Yan. Hindi yan sa connecting rod mga sir. Kaya huwag nyo kagad pagbintangan si Sigunyan kasi malaki rin na gastos nito nung may-ari nito dun sa unang gumawa na kilalang vlogger din. Umabot ng 25,000 yung nagastos dito. Ano yung in-overhaul ko dati? Hindi na pa makaya? Jack dito. Yan, biniyak daw ito nung nung nakarang taon. Kaso ganito uli siya. Minsan nasa langis din natin, nasa driver. Yan, ang problema. Lalo kung delay tayo lagi magpalit ng oil, ganyan po yung kalalabasan. Kaya dapat langis pa rin yung number 1 na na iingatan natin. Kaya buksan na natin to. Okay, ito na mga sir, nakalasan natin yung cylinder block, cylinder head, pati piston. Ayan, nakalasan natin. At ito yung kanyang cylinder head mga sir. Ayan, nakalasan natin. Halos wala pang kakarbon-karbon yung kanyang head. At ito naman yung block nya. Ayan, ito yung kanyang block. May konting scratches pero goods pa. Dahil hindi naman ito nagbabawas ng langis. Tapos ito yung ating papalitan. Dahil yung kanyang ring dun sa lagayan nya medyo may play na siya. Dahil sa katagalan niya mga sir, kapag uminit at up and down lagi siya, nagkakaroon siya ng knocking sounds. Pati ito, yung pin, papatan din natin. Chinik ko na rin yung kanyang connecting rod, hindi ko naman din siya nakikitaan na yun ang may problema. Kasi kapag nag-acceleration tayo, nawawala yung tunog. Kapag may problema sa connecting rod, sumasabay lagi po yan. Kapag yan ang nagkaroon siya ng problema, mas lumalakas habang binibigyan mo siya ng gas. Chinik ko na rin yung magneto, nalog ko na rin, at wala din naman problema. Kaya papalitan natin dito piston pin, saka yung gasket matic po yan. Pero yung ito yung pinaglagyan ng gasket, kikinisin natin mabuti yan
para maiwasan yung overheat. At kapag ganitong gasket na ganito na yung nangyari, matik po yan na kailangan nyo ng palitan. At kapag ang ginagawa ninyo or ang motor ninyo 150, dapat pang 150 rin gagamitin nyo. Mapa version 1, version 2, basta 150 yun pa rin yung gagamitin nyo. Kapag 125 din gagamitin niyo kasi magkakaiba po yan mga sir. Magkakatalo yan sa sa butas dito. Mag-overheat po yan. Okay, ito na yung ating gagamitin mga sir. Piston na bagong piston, piston pin at piston ring, tapos yung kanyang cylinder, gasket cylinder head. Yung kanina na sinabi ko na dapat kapag once na nagtatap overhaul tayo, kasama lagi yan, number 1 yan na dapat hindi mawawala yan sa top overhaul natin para hindi mag overheat. Yan, install ko muna, ilalagay ko muna yan dito sa connecting rod. Ito na mga sir, naibalik ko na lahat nung tinanggal ko dito sa part ng cylinder head natin. Ikabit ko na rin yung bagong piston ring, pin, pati yung gasket. At ayan, nilagay na rin natin yung radiator, pambutso, tapos try natin paanda rin para makita natin kung may nagbago ba. Kasi mahirap din naman kung magpapabili tayo ng sigunyal na hindi naman yun ang problema, gastos lang, kawawa yung ating customer. Try natin, balik muna natin, tapos lagyan natin ng coolant para hindi masira yung ating water pump. Pwede nyo paanda rin siya ng walang coolant, pero dapat hindi siya sobrang init. Kapag kamayat na mainit, may sira yung mechanical seal. Kapag sobrang init ng makina, doon na pagsisimula ng paghahalo ng langis sa yung coolant. Kaya dapat aware kayo doon. Ito na mga sir, maandar na. Ayan. Wala na rin yung tong at binalik rin natin yung panggilid niya kasi goods na siya. Kasi kapag nakalagay yung yung pulley, mas malakas dapat pagka may problema sa sigunyal. Nagkataon lang siguro na may problema na yung piston to piston pin, yung maluwag na kaya nagkakaroon siya ng knocking sounds. Ayan, binabalik na natin mga sir. Tinanggal ko na sa bali garaggal kanina dahil nakapatong sa bakal. Kaya kapag binibilit natin siya, nagkakaroon siya ng vibration at ayun, garaggal dun sa baba. Ayan, time ko na. Ayan, kasi pagkasigunyal nyo mga sir, kada bomba nyo na acceleration, sumasabay pa rin yung ingay. Kaya hindi ko siya pinabili ng ng sigunyal. Ang ginawa ko lang yung kanyang piston pin, saka yung gasket lang yung ating ginawa dyan. Ayan, kasi nakita ko naman na sariwa pa yung motor o yung makina. Kasi laki kasi nagastos nito nung nakaraan na pinagawa niya to. Naabot ng 25,000. Overhaul, parchigunyal black, saka water pump. Ang laki, 25,000. Okay na.